Mindanao was there. So it turned out something. Matapos sabihin na walang ilalabas ang Malacanang na executive order tungkol sa labor contractualization o mas kilala sa tawag na ENDO o End of Contract, inutos ng Pangulong Duterte sa Labor Department at National Labor Relations Commission na magsumite ng listahan ng mga kumpanyang nagpapatupad pa ng bawal na uri ng ENDO. Pinagbabawal yung 555, yung talagang pagkatapos ng 5 buwan sinisisante yung mga empleyado. Pero yung mga empleyado ng mga service contractors, na empleyado naman ng service contractors at hindi naman sinisisante after 5 months, allowed po yan ng Labor Code. Isa sa pangako ni Pangulong Duterte ang pagpapalabas ng executive order laban sa ENDO. Pero sabi ng palasyo, natupad na raw ito ng Pangulo. Instead of the President signing an executive order on the issue of contractualization, he will instead certify as a priority bill that is now pending in the Senate on security of tenure. Naniniwala raw ang Malacanang na kung ang tinaguriang 555 ENDO ang pag-uusapan, natutupad daw ni Pangulong Duterte ang kanyang pangako na ipatigil ito. Pero kung total ban ng contractualization naman ang pag-uusapan, kailangan daw baguhin ang Labor Code at Kongreso lamang ang makakagawa nito. Ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, hindi naman daw hinihiling ang total ban ng contractualization. It merely restores direct hiring, which has long been settled as norm. And as the norm, it now becomes incumbent upon employers to justify what jobs should be exempted. Babala naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECO sa mga nagsusulong ng total ban sa contractualization. If we continue or if we listen to this out of this world proposal of labor, what we will see is also an exodus of our manufacturing industry. Sa May 1, Labor Day, inaasahang magsasagawa ng malaking protesta ang mga labor group. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.